Hi there majorities! It's your girl Marjorie and andito na naman ako. Ibig sabihin, may panibago na naman tayong video. And for today's video, actually, it's tutorial natin. Meron tayong how to make a website in Canva tutorial. So, ngayong araw na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng website using Canva lang for your school projects, portfolio, or something else na pwede nyo pang paggamitan nung website. So, this tutorial is wala siyang any coding na nakalagay or gagamitin natin sa paggawa ng website. So, madaling-madali lang to and ituturo ko siya sa inyo step by step para masundan nyo yung kung paano siya gawin talaga. So, ayun lang and ano pang hinihintay nyo? Let's go! Gawin na natin to. So, ngayon, nandito na tayo. Then, click lang natin yung search tab. Search natin yung Canva. Then, wait lang tayo. Then, if nandito kayo sa design na part, click lang natin yung template para mapunta kayo sa ganyang setup. Then, sa search tab, i-type lang natin yung website. Enter. Then, wait lang tayo. So, dito, meron na kayo makikitang maraming templates na pwedeng pagpilian for the website. But for now, ang gagawin natin is gagawa tayo ng sarili nating website para maituro ko sa inyo step by step and para mas masundan nyo yung tutorial na to. So, click lang natin yung website. Then, hintayin lang natin na mapuli set up yung mismong gagawin natin. So, after mapuli set up, so may makikita kayong canvas dyan. So, sa canvas na yan, pwede natin siya lagyan ng different colors like red, ayan, blue, light blue, purple, and pink. But for me, since my favorite color is pink and ayoko na ganun lang ka-basic yung color, punta tayo sa elements, then search lang natin yung pink background or pink BJ para meron siyang ilabas ng mga pictures. Then, click natin yung see all. Then, yan, maghanap na tayo ng different images. But for me, this one yung napili ko. So, yan na yung gagamitin nating background for that canvas. Adjust lang natin siya to fit on the canvas. Then, once it fully fit na, okay na siya. So, gagawin na natin yung pinaka front page natin, which is yan. So, maglagay tayo ng frame para dun sa ilalagay natin na picture para mas ma-visualize nung mag-open ng website kung kanino nga ba talaga yung website na yan. Then, mag-add tayo ng text na mag-i-indicate nung name natin. So, for me, ang ilalagay ko dyan is my name, which is Marjorie L. Dakinag. So, adjust lang din natin yung size niya into 50 para mas makita siya doon sa canvas natin. Dito sa canvas natin para mas makita siya. So, palitan lang din natin yung font. So, ang gagamitin ko for this one is Alice. Then, mag-add ulit tayo ng text na, yung ilalagay naman natin dito sa text na to is yung description about sa sarili natin. So, short description lang to. Yung, hindi pa yung fully details. Yung, ibang details lang yung ilalagay. So, yun yung ilalagay natin dyan. Ako maglalagay ng mga text, magta-type na lang ako dito para lang ma-visualize nyo kung ano yung ilalagay natin dyan. So, here ang gagawin ko lang is, yan, i-center natin siya doon para mas ma-visualize nyo yung ilalagay natin, yung magiging outcome niya. So, next is, punta tayo sa elements, then mag-a-add na tayo ng mga button. So, yan, nakikita nyo naman, i-click nyo lang yan. Then, maglalabas siya ng different kind of buttons. But for me, yan yung pipiliin ko. So, ilagay lang natin siya sa baba para mas maging maganda. Then, duplicate lang natin para makapag-create tayo ng 3 buttons. Then, dyan, pwede na rin kayo mag-insert dyan ng mismong text sa kanya. So, sa first button, ang ilalagay natin is about me. So, yan. Type lang natin yung about me. Then, adjust lang natin yung size
into 25. Then, next naman is contacts. So, ganun lang din yung gagawin. Adjust lang din natin siya sa 25 para mas maging uniform tignan. Then, for the last button, ang ilalagay naman natin is portfolio. So, dyan bubuksan yan. So, adjust lang din natin yung size niya into 25 para mas maging uniform. So, okay na yung front page natin. Next, ang gagawin natin is mag-add tayo ng page para dun sa button na gagawin natin About Me. So, ang gagawin natin dyan is ganun lang din. Ilagay lang din natin yung background na nilagay natin kanina dun sa front page natin para mas magandang tignan. Pare-parehas lang sila. So, adjust lang natin. Then, maglagay tayo ng text box, then ilagay natin yung mismong nakalagay dun sa button, which is yung About Me. Adjust lang din natin into 50 yung sizing niya, then also yung font, which is yung ginamit natin kanina, yung Alice, and then center lang natin siya sa taas. So, once it's done, we can proceed na sa paglagay ng mga information. So, lagay lang din tayo ng frame for the picture na ilalagay natin dyan, picture ko, and maglagay din tayo ng text. So, dito sa part na to, dito na natin ilalagay yung buong description na nung tungkol sa sarili natin. So, pwede siyang paragraph, pwede rin yung by part, bullet type, something like that. But for me, ang gagamitin ko is paragraph. So, yan. Adjust lang din natin siya. So, ayun na. Then, for the back button, maglagay lang din tayo. Search tayo ng back button para i-click natin yung bumalik doon sa home. So, yan. Hanap lang tayo. Then, this one yung napili ko. So, adjust lang natin yung sizing niya. Then, lalagay natin siya dito sa gilid para mas magandang tignan. Adjust lang natin siya. Then, ngayong natapos na natin tong About Me, so yan, yung button na yan, if click natin yan, yung button na yan, dito siya mapupunta sa page na ginawa natin. So next naman na gagawin natin is yung contacts. Add lang ulit tayo ng page. So ganun lang din ulit yung gagawin natin. Copy lang natin yung background, yung text na About Me, paste natin dyan. Then palitan na lang natin siya ng contacts. So, ang next na gagawin natin is mag-add tayo ng text box. Then, ilalagay natin yung mga contacts natin na kung saan dun nila tayo pwedeng makontak. So, type lang natin yung email. Then, dito maglalagay ako ng example na email, which is, ang naisip kong name is Natalie. So, natalie@gmail.com. So, yun yung ilalagay natin. Then, next naman is yung mobile number. So, maglalagay din ako dito na example na number. Then, ayun. So, once it's done, adjust lang din natin yung sizing niya para mas makita pag inopen yung website na yan. Then, center lang natin siya para mas magandang tignan. Then, yung back button na nilagay natin kanina is ilagay din natin sa kanya. So, per page na gagawin natin, dapat meron siyang button na ganon, back button. So, next, add ulit tayo ng page for the portfolio. Copy lang ulit yung background, then yung text, pati yung back button, paste lang natin dun sa page na yon. Then, yung text na yan, palitan na natin ng portfolio since this page is for portfolio na. So, next is mag-add tayo ng square frame. So, dito sa mga square frames na gagawin natin, dyan yung pwedeng i-add or ilagay yung mga picture ng mga arts nyo. For example, traditional arts, digital arts. So, dyan nyo siya pwedeng ilagay. So, i-duplicate lang natin para makakreate tayo ng 6 na tiles for our portfolio. So, ayan, tapos na siya. So, nandito na tayo sa part na ituturo ko naman sa inyo kung paano nga ba i-link yung mga buttons natin dyan sa mga page na yan. So, let's go to front page. Then, dito sa About Me, dito natin siya ililink sa second page. Yung contacts naman is doon sa third
page. Then, yung portfolio is for the fourth page. So, click lang natin yung About Me, then 3 dots, then click lang natin yung link. So, since About Me nga siya, doon natin siya ililink sa second page. So, click lang natin yung to Untitled para doon natin siya i-link. So, i-click lang natin yan. Then, once na-click nyo na, click Done. So, next naman natin is itong contact. So, same procedure lang. Click the button, yung 3 dots, then link. Then, click lang natin yung third page since dun nga natin siya ililink. So, done lang. Then, last is the portfolio. Same procedure lang din. Then, click done. So, naglagay nga tayo kanina ng back button, 'di ba? So, click lang natin 'yan. Then, link. Then, lahat ng back button natin is i-link lang natin siya doon sa first page natin para doon siya mapunta if kiniklik natin yung back button. So, same procedure lang din yon. Then, next ang gagawin natin is yan. Mag-upload lang ako ng picture ko doon sa frame para mas ma-visualize nyo ng maigi. Then, after nun, if you want to see if tama ba yung ginawa nyo, gumagana ba, click this one, which is yung preview. Ayan, yung tinuturo. Then, ayan. Testing natin if gumagana ba. So, click natin yung About Me. Then, ayan, gumagana siya. So, click din natin yung back. Okay, so bumabalik din siya sa home. Same lang din dito sa contacts. Bumabalik din siya. Portfolio is, ayan, bumabalik din. So, ayun. Meron din siyang pang phone if tinignan ng website. Ganyan yung magiging itsura niya. So, meron din akong ituturo sa inyo na, for example, gusto nyo na yung, yan, meron kayong makikita na, or for example, yung portfolio nyo is merong different types. So, kung for example, meron digital arts or traditional arts. So, pwede tayong mag-add ng section para mas mapahaba yung canvas natin and pwede natin doon na lang sila pagdugtong-dugtungin into one canvas. So, pag clinic yung portfolio, makikita natin siya doon. So, magkakasunod na lang sila para mas formal din and mas maayos tignan. So, if ginawa natin yon, i-click lang din natin yan, then ibaba natin yung back button. So, check natin siya sa free view if naging maayos ba or nag-success. So, yan. Maayos naman siya. So, ganun yung kalalabasan niya. Ganun yung magiging outcome niya if clinic yon. So, next, let's go to publish website. If gusto nyo makuha yung link nung website na yan na ginawa natin, click nyo lang yung publish website. Then, dito may makikita kayo. So, yan. Meron dyan lalabas na pwede kayong maglagay kung anong gusto nyo maging pangalan ng link nyo. But for me, meron nang nakalagay which is Marjorie Dakinag Portfolio. So, pwede rin kayong maglagay ng ganon if gusto nyo. Then, once it done, nalalagyan nyo na siya ng name, i-click nyo lang tong publish para makuha nyo yung link ng mismong website na yan. So, ayan na. Hintayin nyo lang na matapos yung preparing your design. And kapag natapos na yan, ayan na, ibibigay nila sa inyo yung mismong link. So, i-copy nyo na lang siya. Then, ayun, pwede nyo nang ma-view yung website nyo. So, click natin yung view website para makita natin. Then, hintayin lang natin. So, ayan, ganyan yung magiging outcome. Wala lang siya sigurong, ayun pala, meron ng background. So, yan, magiging ganyan yung outcome niya if matapos nyo na siya. So, ayun lang majorities. Thank you for watching and I hope na meron kayong natutunan and natulungan ko kayo dito sa tutorial na to. So, yun lang. And that's all for today's tutorial majorities. Thank you for watching. So, ayun, I hope na meron kayong natutunan na natutunan uli dito sa tutorial ko na to sa paggawa ng website using Canva. So, ayun, gusto ko lang din i-share sa inyo na yung
Canva is not just dun lang sa paggawa ng different presentations for schools, documents, and all. So, pwede rin siyang gamitin sa paggawa ng website. So, ayun lang. If you want this video, click like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, ayun lang. See you on my next tutorial or next vlog. Yun lang. Bye-bye. Sana may natutunan kayo.